ipinakita kay Jimmy Cullen, isang malaki at matipunong bilanggo na nakatitig sa larawan ng kanyang kapatid sa dingding ng kanyang selda. Bago palayain, inutusan si Jimmy na humarap sa warden na pinayuhan siyang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Ngunit tila hindi pinapansin ni Jimmy ang sinasabi ng opisyal dahil noon niya pa gustong makalabas para makapaghiganti. Pagkatapos makalabas ng bilangguan, pumunta si Jimmy sa isang junkyard upang makipagkita sa kanyang informer at nakuhang muli ang kanyang sasakyan na merong baril at ilang mga dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Prescott Ashton. Matapos makuha ang impormasyon, binaril niya si Prescott sa kanyang opisina. Habang sinisimulan ni na FBI agent Humphreys at si Cicero ang investigasyon sa pagpatay, nakilala ni Jimmy ang kanyang informant. Pagkatapos siyang bayaran para sa sasakyan at baril, pinilit niya itong ibunyag ang iba pang pangalan. Samantala, isang hitman na kilala sa pangalang Killer ay binigyan ng trabaho ng isang hindi nagpakilalang caller na patayin ang bagong laya na si Jimmy. Sa opisina ng FBI, nahanap ni Detective Cicero ang isang videotape na naglalaman ng impormasyon tungkol sa background ni Jimmy. Ipinaliwanag niya kay Humphreys na si Jimmy at ang kanyang kapatid ay sangkot sa isang pagnanakaw sa bangko. Bagamat nagtagumpay sila sa kanilang plano, merong nag-set up sa kanila. Ni-raid sila ng ilan pang mga kriminal at pinahirapan upang makuha ang impormasyon tungkol sa ninakaw na pera. Habang nagbabanta ang mga itong papatayin sila, inisip ng kapatid ni Jimmy na si Gary na nagbibiro lang sila at pinigilan si Jimmy na ibunyag ang impormasyon. Dahil natatakot si Jimmy para sa buhay ng kanyang kapatid, hindi siya nakinig at sinabi sa kanila ang tungkol sa pera. Ngunit ang mga gangster kasama sina Prescott, Nixon, at Kenneth Tyson ay pinatay si Gary sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang lalamunan. Binaril din nila si Jimmy at idineklarang patay na ng mga doktor, ngunit himalang nakaligtas matapos lagyan ng metal plate ang kanyang bungo upang gamutin ang tama ng bala. Naniniwala si Cicero na naghihiganti si Jimmy ngayon para sa kanyang kapatid dahil nanumpa itong papatayin silang lahat. Habang pinapaliwanag ito kay Humphreys, sinundan ni Jimmy ang kanyang pangalawang target na si Kenneth Tyson at binaril siya bago niya magawang mai-record ang isang dinukot na babae. Habang papalabas na siya ng apartment, si Killer na matagal nang nag-e-espiya sa kanya ay sinubukang patayin siya, ngunit nalaman ito ni Jimmy. Pareho silang nagpalitan ng mga putok ng baril at sinubukang patayin ang isa't isa, ngunit nakatakas si Jimmy dahilan para sobrang magalit si Killer. Samantala, dumating si Detective Humphreys sa bahay ng kanyang kasintahan na si Maria, na nakipagtalo sa kanya dahil sa hindi niya pagbibigay ng oras sa kanilang anak, at inutusan siyang ihatid ito sa kanyang baseball game. Habang nagmamaneho, tinawagan siya ni Detective Cicero at pinaalam sa kanya ang tungkol sa pagpatay kay Kenneth, at inutusan siyang kaagad na mag-report sa pinangyarihan ng krimen. Pagdating doon, nalaman niyang gumagawa si Kenneth ng isang pornographic film at balak niya sana itong gawin sa babae sa kanyang apartment. Sa kanilang investigasyon, sinabi rin sa kanya ni Cicero na nakakita ang mga tao ng isa pang gunman na nakipagpalitan ng putok kay Jimmy sa pasilyo, ngunit wala silang karagdagang impormasyon tungkol dito. Matapos ang nabigong pagpatay kay Jimmy, si Killer na hindi kayang tiisin ang kanyang pagkatalo ay ikinwento sa kanyang kasintahan na si Lily ang tungkol kay Jimmy. Tiniyak sa kanya ni Lily na mapapatay niya rin si Jimmy tulad ng lagi niyang nagagawa. Ipinahayag ni Killer ang kanyang pasasalamat para sa kasintahan at hiniling kay Lily na pakasalan siya. Sa sumunod na araw sa FBI office, nakita ni Detective Cicero ang mga peklat sa braso ni Humphreys at nagtanong tungkol sa kanyang drug issue. Ngunit hindi niya pinansin ang tanong at sinabi sa kanya ang tungkol sa kasintahan niyang si Maria. Hindi nagtagal, umamin din siya sa paggamit ng droga, ngunit sinabi niyang huminto na siya pagkatapos maipanganak ang kanyang anak. Samantala, pumunta si Jimmy sa kanyang dating kasintahan na nagngangalang Jennifer, ngunit nalaman niyang nag-move on na siya sa kanyang buhay at nagsimula na ng isang pamilya. Tinanong niya ang babae tungkol sa kanyang hindi pa isinisilang na anak, ngunit isiniwalat niyang ipinalaglag niya na ito pagkatapos siyang pigilan ni Jimmy na bumisita sa bilangguan. Dahil sa narinig, umalis siya sa bahay ng dating kasintahan, ngunit tiniyak ni Jennifer ang kanyang suporta, at hinimok si Jimmy na ipaghiganti ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda, ikinasal na si Killer kay Lily. Habang ipinagdiriwang ang kakaibang estilo ng kasal, ipinahayag ni Killer kay Lily na nais niya nang umalis sa kanyang trabaho at magsimula ng bagong buhay kasama siya. Sa kabilang banda, plano ng patayin ni Jimmy ang sunod niyang target na si Nixon. Habang papasok sa club, nakita niya si Nixon at naalalang siya ang pumatay sa kanyang kapatid.
Habang sinusundan niya ito sa banyo, agad siyang nakilala ni Nixon at ipinahayag na inaasahan niya ang kanyang pagdating. Matapos ipadala ang gwardya sa labas ng silid, nagpasya siyang harapin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Jimmy, ngunit sinaksak siya nito at tumakas. Pagkalabas ng club, tinawagan ni Jimmy ang anak ni Nixon at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang ama. Samantala, si Killer na nagpasya ng huminto sa kanyang trabaho ay hindi maiwasang isipin ang kanyang hindi natapos na gawain. Kalaunan, sumuko na siya sa tukso at nagplanong sundan si Jimmy. Nalaman ito ni Lily at sinubukang pigilan si Killer sa pag-aakalang maaari niyang ikapahamak ang gagawin, ngunit nakipagtalo si Killer sa kanya at umalis pa rin. Kinaumagahan, parehong naghanda si Killer at ang pulis para sa kani-kanilang trabaho. Tinawagan ni Humphries si Cicero at sinabi ang tungkol sa insidente ng pananaksak. Naghinala siyang si Jimmy ang maaaring may kagagawan nito, ngunit hindi sumang-ayon si Cicero sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Humphries na iimbestigahan niya ang pinangyarihan ng krimen upang malaman kung ito ay may kaugnayan sa pamamaril kay Jimmy o hindi. Parehong narinig ni na Humphries at Jimmy ang balitang nakaligtas si Nixon at kasalukuyang ginagamot sa isang local hospital. Naalala ni Jimmy kung paano nilaslas ni Nixon ang lalamunan ng kanyang kapatid at nagpas siyang pumunta sa ospital upang tapusin na siya. Inasahan na ito ni Humphries, kaya bumisita din siya sa ospital upang bantayan si Nixon. Hindi nagtagal, dumating si Jimmy at binaril si Nixon sa kalagitnaan ng kanyang operasyon. Matapos marinig ang mga putok ng baril, agad siyang hinabol ni Humphries at naabutan siya nito sa basement. Binaril nila ang bawat isa, ngunit hindi siya pinatay ni Jimmy matapos makita ang kanyang police badge. Habang nagmamaneho, nakatanggap si Jimmy ng tawag mula sa anak ni Nixon at nagtanong kung siya ang pumatay sa kanyang ama. Nang umamin si Jimmy, nagbanta itong papatayin siya, ngunit hindi siya sinubukang pigilan ni Jimmy at inutusan siyang gawin ang sa tingin niya ay tama. Habang may kausap sa telepono, nakita niya si Killer na naabisuhan ng sinuman tungkol sa kanyang pinakahuling lokasyon. Nagkaroon sila ng isang matinding habulan na nauwi sa pagpapasabog ni Jimmy sa mga gulong ng sasakyan ng hitman bago siya nagawang mabaril ni Killer sa leeg. Nang muli siyang nakatakas ng buhay, hindi na nasikmura ni Killer ang kanyang pagkatalo at nagpas siyang papatayin si Jimmy kahit ano pa ang mangyari. Tumawag siya sa kanyang informant upang humingi ng update at inutusan siya nitong tapusin ang trabaho sa lalong madaling panahon. Matapos matakasan si Killer, bumalik si Jimmy sa kanyang bahay at tinutukan ng baril ang kanyang ina habang tinatanong kung nasaan ang kanyang ama. Naniniwala si Jimmy na siya ang nagtraidor sa kanila pagkatapos ng pagnanakaw sa bangko dahil humingi siya ng share at tumanggi silang bigyan siya. Ibinunyag ng kanyang ina na hindi ito kagagawan ng kanyang ama dahil namatay siya bago ang insidenteng yun. Pinaalam ni Jimmy sa kanyang ina na hindi siya sangkot noong una sa plano ni Gary, ngunit biglang umatras ang kanilang driver sa huling sandali, kaya nag-volunteer siyang sumali. Habang tinitingnan ang mga larawan ng kanyang pamilya, nakita ni Jimmy ang dating kasintahan ni Gary na si Maria, at na-realize na hindi ang kanyang ama ang nagtraidor sa kanila. Pagkatapos nito, kinuha niya ang mga abo ni Gary, at nagpas siyang puntahan si Maria. Habang papaalis na sa bahay, nakinig siya sa mga sermon sa radyo tungkol sa tama at mali. Samantala, bumalik na si Humphries sa kanyang opisina kung saan hinangaan siya ng lahat ng magawa niyang makalapit kay Jimmy sa ospital. Samantala, si Alexander Jared na lang ang natitirang target ni Jimmy at nagsimula na siyang maghanap sa kanya. Nang matunton ang lalaki, si Jared na isa na ngayong Christian minister, ay agad siyang nakilala. Nang makaalis na ang lahat, sinabi sa kanya ni Jared na siya ang paksa ng kanyang mga nakaraang sermon at pinaalam ni Jimmy na narinig niya ang lahat. Dinala niya si Jimmy sa labas at isiniwalat na pinagsisihan niya na ang kanyang mga kasalanan. Bagamat bahagi si Jared ng gang, hindi niya alam ang tungkol sa planong pagpatay kay Gary at sinubukan niya pang pigilan sila, ngunit hindi niya nailigtas si Gary. Ipinahayag niyang binayaran lang siya upang bantayan ang gate at walang kaalam-alam tungkol sa gagawing plano. Sinabi niya ring nakulong siya pagkatapos ng insidente, ngunit binago nito ang kanyang buhay at nagpas siyang ialay sa Diyos ang sarili upang matulungan ang ibang tao. Dahil dito, pinatawad na siya ni Jimmy. Hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na barilin si Jared at inutusan na lang siyang bumalik sa kanyang pamilya. Kalaunan, habang mag-isang nakaupo si Jimmy, dumating si Killer at planong barilin siya. Samantala, dumating din sa lugar si Detective Humphries at tinawagan si Cicero na mag-isa niyang aarestuhin si Jimmy.
Nag-alala si Cicero at inutusan siyang maghintay para sa backup, ngunit sinabi ni Humphries na wala na siyang natitirang oras. Sa loob, nakita ni Killer ang listahan ng mga pangalan ni Jimmy, at nalaman niyang naghihiganti lang siya. Ibinunyag ni Killer na may natitira pang pangalan, at ito ang taong kumuha sa kanya para patayin si Jimmy, ngunit walang kaalam-alam si Jimmy tungkol dito. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Humphries at tinutukan ng baril si Killer. Habang ibinababa ni Killer ang kanyang baril, binaril ng pulis si Jimmy. Lumalabas na siya ang huling taong sangkot sa pagpatay kay Gary, ngunit hindi ito alam ni Jimmy. Kahit hindi pa nakikita ni Killer ang kanyang mukha, nalaman niyang siya ang taong kumuha sa kanya para barilin si Jimmy. Sinabi ni Humphries na ang kasintahan ni Gary ang kanyang informant at siya ang nagsabi sa kanya tungkol sa bank robbery. Sinubukan siyang bayaran ni Humphries, ngunit tumanggi si Killer dahil hindi niya natapos ang trabaho. Pagkatapos, umalis na siya sa lugar at inutusan si Humphries na wag na muli siyang tawagan. Samantala, natuklasan ni Detective Cicero na kilala na ni Humphries si Jimmy sa simula pa lang ng kaso. Tinawagan niya ang senior na nagtalaga kay Humphries sa kaso, ngunit ipinahayag niyang hindi niya ito ibinigay sa kanya, ngunit si Humphries ang mismong humiling na maging parte ng investigasyon. Hindi nagtagal, tinawagan ni Humphries si Maria at sinabing handa na siyang magsimula ng panibagong buhay kasama siya. Habang nakikipag-usap siya kay Maria, biglang lumitaw si Jimmy at binaril siya sa ulo, habang sinasabi sa kanyang niligtas siya ng kanyang metal plate. Kalaunan, dumating ang FBI sa pinangyarihan ng krimen, at natagpuan ang bangkay ni Humphries, ngunit nagpa siya si Cicero na itago ang katotohanan tungkol sa pagkakasangkot niya sa kaso. Sa katapusan, ikinalat ni Jimmy ang mga abo ni Gary sa dagat, at pagkatapos ay nagmaneho na palayo sa lugar, habang nakikinig sa mga bagong sermon ni Jared tungkol sa pagpapatawad, at dito na nagtatapos ang pelikula.